Hello, minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Rosu Kochi at etong aking mini vlog Japan. Hindi pa nga tapos mag-ihaw ng barbecue si Daddy sa labas. Sa wakas, pagkatapos nga ng 2 oras ay natapos na din niyang lutuin itong manok na to. Nung tinanggal nga ni Daddy sa aluminum foil, napakabango at parang gusto na namin kainin. Habang nag-iihaw nga si Daddy dun sa labas, ay nag-start na rin kaming gumawa ng cake ni Kenshi. Buti na lang, hindi na ako mahihirapan sa paggawa ng cake kasi ready to made na yung mga binili ko. Matatagalan kasi ako sa paggawa ng cake kapag magbe-bake pa ako. Kaya ang ginawa ko ay bumili na ako yung luto ng pan ng cake. Tapos meron na ding nabibiling icing dito sa Japan na lalagyan mo na lang siya ng gatas tapos imimix mo na siya ng ganyan. Napakadali na lang itong gagawin kong cake, yung tipong hindi ka na magluluto ng mismong cake dun sa oven. Gagawin ko na lang ay magdi-design dun sa mismong cake na gagawin ko. Dati naman hindi ganito yung ginagawa ko, nagluluto talaga ako ng cake. Dahil magastos yun sa kuryente kaya ready to made na yung mga binili ko. Basta ang mahalaga ngayon sa amin ay mairaos at may paghanda si Kenshi ngayong birthday niya. Dito nga pala sa Japan, meron nang nabibiling panang cake na ready na. May pagpipilian ka din kung anong size yung gusto mong gawing cake. Etong binili ko ay medium size to na nagkakahalaga ng 150 pesos sa atin sa Pilipinas. May 2 hating tinapay na ng cake yung mabibili mo doon. Ito nga yung ginawa ko pagkatapos kong lagyan ng mga fruits doon sa loob ay eto na, lalagyan ko na siya ng icing. Pasensya na kayo mga biya, hindi talaga kasi ako marunong mag-bake pero dahil nga nanay tayo, gagawin natin bumili lahat. Pa kami sa labas, napakamahal ng cake. Kaya eto na lang yung ginawa ko at makakatipid pa kami dito. Basta ang mahalaga ay mairaos namin yung birthday ng anak ko. Sa paglalagay nga ng icing dito sa cake ay hindi pala ganun kadali. Nakailang ulit nga ako sa paglalagay ng icing kaso nagkakamali pa rin ako at hindi ko magawa-gawa. Yung tipong nakailang ulit na ako sa pagdidesign nga ng icing kaso hindi ko magawa-gawa at hindi ko ma-perfect. Ganito nga mga bi, ang lambot ng icing ko tapos tabingi pa yung mga design ko. Kaya kapag nakita kong hindi maganda yung pagkalagay ko ng icing ay inuulit ko ulit tapos gumagawa ako ng bago. Buti na lang ay tinulungan ako ng asawa ko dyan sa icing na yan kaya nagawa ko siya ng perfect. Para sa akin perfect na tong paglagay ko ng icing. Kailangan pala para ma-perfect mo yung paglagay ng icing yung hindi masyadong malambot yung icing na ilalagay mo. Yung icing ko kasi kanina ay sobrang lambot na para siyang tubig. Kaya hindi ko rin maayos-ayos at hindi ko matapos-tapos yung paggawa ko nga ng icing at pagdidesign dito sa cake. Kaya buti na lang mas matalino sa akin yung asawa ko mga bi kasi siya yung gumawa niyan kaya naging perfect na yung paggawa ko ng cake na yan. Tuwang-tuwa nga ako nung natapos ko tong gawin. Fruit cake nga yung tawag ko dito sa ginawa kong cake. Pagkatapos kong gumawa ng cake, ay nilagay ko muna dito sa ref para lumamig. May sobrang icing pa nga, kaya sabi ng asawa ko ay gawin kong ice cream. Ilagay ko na din yung mga sobrang fruit dyan sa baso, tapos yung icing, tapos ilalagay ko na lang sa ref para tumigas. At para maging ice cream na rin. Pagkatapos kong ilagay dun sa ref, ay naghugas muna ako ng mga ginamit ko kanina. Para malinis din at walang kalat dito sa paglulutuan ko mamaya. Kumukulo na nga pala yung tubig, kaya nilagay ko na din itong pasta. Ang lulutuin ko nga pala ay Alfredo pasta. Ito yung gustong-gusto kong niluluto kapag merong ganitong okasyon dito sa bahay namin. Habang hinihintay kong lumambot yung pasta, ay nagagayak na rin ako ng mga isasahog ko doon. Mushroom nga lang yung ilalagay ko doon sa pasta na lulutuin ko. Bali, hinati-hati ko na rin siya. Kung nakita nyo kanina, bali pinupunasan ko lang yung mushroom, hindi ko siya hinuhugasan. Nuruan kasi ako ng biyanan kong babae na wag ko daw hugasan yung mushroom. Kaya ang ginagawa ko kapag meron akong mushroom na niluluto, ay pinupunasan ko lang ito. Hindi ko siya hinuhugasan. Ito lulutuin ko ay sauce to ng pasta. Pagkatapos kong mag-isa yung sibuyas, ay nilagay ko na rin yung mushroom. Tapos niluto ko lang konti yung mushroom, saka ko nilagay yung cream. Ganito nga ako magluto ng sauce ng Alfredo pasta para siyang sauce ng carbonara. Tapos naglagay din ako ng dahon ng parsley. Hintayin ko lang siyang kumulo ng konti, tapos ilalagay ko na rin yung pasta. Ayan, natapon tuloy yung sauce. Hindi ako nag-iingat mga bi, hindi ko akalain na matatapon pala ng ganun. Sayang. Siyempre, titikman na rin natin yung niluto ko. Perfect guys, sarap. And dadan, ito na nga yung Alfredo pasta na niluto ko. Hindi ko na pala sinahugan ng manok kasi nga yung asawa ko, madami na siyang nilutong manok. Pero sa inyo guys, depende sa inyo ha, pero lalagyan nyo talaga yan ng manok. Pero kasi marami nang niluto yung asawa ko, kaya hindi ko na siya lalagyan. Pagkatapos kong lutuin itong Alfredo pasta, ay eto na, tsibugan na tayo. Lalagay ko na siya dito sa lagayan para makakain na kami. Inayos ko na rin yung mga handa ng anak ko at pinainit ko na rin yung mga niluto nga ng asawa ko kanina. Katapos kong ipainit yung manok na niluto ng asawa ko, ay nilagay na din niya yung sauce na niluto niya kanina. Mga bi, ay napakasarap niyan. Tapos nilagyan ko lang siya ng konting dahon ng parsley. At syempre, hindi kompleto ang birthday ng anak ko kapag walang cake. Kaya nilabas ko na tong cake para makapag-blow na rin siya ng candle niya. Tuwang-tuwa nga tong anak ko nung makita niya yung cake niya. Gusto na din niyang kumain sa sobrang excited. Napakabilis nga ng taon. 4 years old na kaagad itong anak ko. Sobra talaga ako nagpapasalamat dahil binigay sa akin
ni Lord itong anak ko na si Kenshi. Ayoko na magdrama mga B dahil baka maiyak pa ako habang nagbo-voice over. Ito na nga yung handa ng anak ko. Halos lahat ng mga yan, yung asawa ko ang nag-prepare. Bago kumain, ay eto na, mag-picture-picture muna daw at bibidyohan niya muna yung anak niya. Sabi nga ng asawa ko, bago daw kumain, ay kantahan muna namin ng happy birthday yung anak ko. Kaya sinindihan na din yung mga kandila. At syempre, kinantahan na din namin si Kenshi ng happy birthday. Habang pinagmamasdan ko nga yung anak ko, napakabilis pala ng panahon. Tignan nyo, 4 na taon na siya kaagad. Happy birthday, dear Kenshi. Happy birthday to you. Omito! Omito, Kenshi! Yay! Yay! Tuwang-tuwa nga yung anak ko nung mablow niya yung candle niya. Kahit napakahirap mag-alaga ng bata, ay kinakaya natin mga nanay. Lalong-lalo na sa kagaya ko na mga first-time mom na hindi pala ganun kadali mag-alaga ng bata. Basta saludo ako sa mga kagaya kong nanay na ginagawa ang lahat para sa anak. At ito na nga mga bichibugan na. Tara, kain po tayo. Minasang itadakimasu. Dito na po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong mini vlog ko, wag mo kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Sa yun lang po, sayonara and bye!